Ay, diretso na po tayo ngayon. May pasabog po ang dalawang broadcaster ng Net25 tungkol po dito kay Tarela. No, ito po ay talagang booking, no? Talagang pilit nilang pinagtatakpan ng issue sa flood control. At sabi ko nga sa inyo, ha, ayon sa aking panaginip, ha, etong issue na to sa China, inililipat nila, ginagalit nila ang Pilipino para magalit sa China. Ha, okay na eh. Ang pinag-uusapan pala dito, hindi naman pala WPS. Ang pinag-uusapan dito, yung pambabastos nung Tarela doon sa kay presidente ng Xi Jinping. Kahit sino man magagalit eh. Oo, bagaman galit tayo sa China dahil sa WPS na ginagawa at pambobomba doon sa mga Coast Guard. Pero ang usapan dito, hindi yan. Dahil yung usapan na yan, matagal na usapan yan. Pinagdidebatihan pa, pitatalunan, samaan ng loob, at higit sa lahat, may diplomasya yan. Ang pinag-uusapan pa nito WPS. Pero itong mga pinklawan, ha, sugod ng sugod. Ang iingay nila, nung flood control, tahimik na tahimik sila. Tama, hindi? Sige nga, tahimik sila nung flood control issue. Ngayon, ayaw nilang talakayin ngayon yung totoo. Bakit? Mabubuking sila sa kanilang plano eh. Bakit? Isipin mo sabi ko nga sa inyo, matagal na tayong ina-apply sa WPS ng China. Bakit ngayon lang kayo nagsasalita? Bakit ngayon lang kayo lumalabas? Anong ibig niyong sabihin? Ha? Sabi, ito si Tarela po, tahasan niyang pinasinungalingan na hindi daw niya pinangalanan yung pinost niya na si Xi Jinping yun. Papakita ko sa inyo larawan para talaga magkagets kayo Ito po ang larawan na pinost niya. Oh. Ayan po. Hindi naman daw si Xi Jinping niya, wala naman siya binanggit na pangalan. Kayo na po humatol. Pinagtanggol pa yan ng palasyo. Pinagtanggol pa na ibang senador yan, na tama naman daw ginawa ni Tarela sa ginawa niya. Tama to? Gumanti ng ganito? Bakit? Sino may mali? Itinatanggi nila na mali siya. Mali na nga siya eh. Ha? Hindi to usapan WPS dito usapan eto ginanito niya si Xi Jinping. Nagalit ang China, nung nagalit, pinasugod mga Pilipino. Nagagalit din, dapat magalit din tayo sa China. Di ho ba? May ganyan ba? Di ba? Para tinuturuan tayo magalit sa China. Ito naman mga ibang Pilipino, Marcoleta, Marcobeta, tuta ng China. Sa paano dahilan maging tuta si Marcoleta? Nagdiplomasya lang siya sa kagagawan neto. Ayan, binastos si nag-iinit, lalo tayong yung tagilid tayo lalo sa WPS, lalo tayong tatagilid. Inaawat ni Marcoleta sa pamamagitan ng diplomasya, ayaw nyo. Walang pinagkaiba kasi nag-aaway diyan sa harapan mo, inaawat mo, kasalanan pa na nag-aawat. Ganyan din yan, di ba? Yung mga flood control issue ngayon, mga magnanakaw, sumali yung mga si Marcoleta para mag-ambag kung sino magnanakaw, para mag-ambag si Gutesa para ituro. Si Gutesa pa may kasalanan, si Marcoleta pa may kasalanan. Ganyan na ba ngayon? Di ho ba? Nung kami inaapi ng China, sinasabi nyo, nasan kayo? Nung kayo na tinira mga senador, saka lang kayo umimik. Sinasabi nyo na inaapi mga Pilipino. Huwag kami, dahil matagal kami inaapi ng China, di ba? Pero ba't ngayon lang kayo lumabas? Di ba? Sabi ko nga, parang kay Saldi ko randi yan eh. Si Saldi ko, nakikiusap kami, pauwiin nyo na si Saldi ko. I-cancel nyo na passport, ayaw no. Nung tinira na kayo, saka nyo pinauwi. So, yun ibig sabihin nun. Hindi mahalaga ang Pilipino sa inyo. Sarili nyo lang ang pinahalagahan nyo. Dahil kung talaga mahalaga ang mga Pilipino sa inyo, noon pa lang na kami alam nyo inaapi ng China at alam nyo kinagkurakutan kami ni Saldi ko, kinilos nyo na, minadali nyo na ang lahat ng sinasabi namin para sa kanila. Tama, mali? Dito tayo ngayon. Dito tayo ngayon kay sa Net25, binuking po sila. At naghayag po talaga si Senator Marcoleta. Nagpakita po sila ng video dyan na talaga may video. Ito, panoorin po Ang pinag-uusapan po ba dito sa issue na ito ay yung pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, sa South China Sea? Ay hindi po, mga kababayan. Ay, hindi ba na pinagugatan? Hindi, hinahaluan lang nila dahil yun ang mas matunog sa... Ang dinig ng mga Pilipino at saka yun ang ating interes Pero pinagmulan po at ugat nito, gaya na nabanggit na natin kanina, ay yung pahayag po, yung ginawa mismo ni Commodore to, di ba? Yes. Ng Coast Guard, J. Tarela, Pahayag sa Senado, sa isang event, sa sa isang
conference, sa isang speech niya, ha? Sa isang eskwelahan Sa natin yun De La Salle, oh. Mm. Ang sabi nga niya dito, Jen, nung inilabas yung 15 senator na naglabas ng resolusyon na kumukondina sa mga kritisismo ng Chinese Embassy sa mga Philippine official, ang sabi ni Jay Tariela, maraming salamat po sa ating mga kababayang miyembro ng ating Senado na piniling tindigan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Oh. Ang problema, hindi po yan talaga eh. Lalabuin talaga nila. Nilalabo ng senador. Nilalabo nila. Yung mga senador, matagal niyang issue yung WPS na yan. Ba't ngayon lang kayo nagsasalita? Ang kausapin nyo, ang pagsabihin nyo, itong si Tarela. Di ba? Pagsabihan nyo yan kasi ito binastos to. Ito, tanongin kita. Mga nanonood, lahat ng Pilipino, tatanungin ko kayo, tama ba na tayo, alam natin yung WPS o ginaganon tayo? Tama ba ganito yung presidente ng China? Tama ba to? Sa ganitong paraan, ganito mo? Ano mas tama? Magsalita ka ng formal, ipakita mo sa kanila na sa atin yung WPS o sa pamamagitan nito? Alin ang tama? Pag sinabi mong tama to, may tama ka. Tandaan mo yan. Di ba? Pag sinabi mong tama to, o ato, tingnan mo nga, tama ba to? Kayo matol kung tama yan. Di ba? Nililihis ng ibang senador para pumogi sila sa tao. Kasi ang hype ng tao ngayon, marugtong yung damdamin ng tao ngayon nasa WPS. Kaya pag kinampihan nila, kunwari ang mga Pilipino, sa kanila Pilipino, para doon sila popogi. Para yung issue na dapat sila kagalitan ng tao, mapunta sa China ang galit ng tao. Tama, mali. Ang issue Ah, para makakuha ng suporta. Kasi alam mo, Nelson, kung ating pagbabatayan, meron kasing tanong, natin last year Oo. naalala ko, merong survey, kapag ka pinag-uusapan, West Philippine Sea, hindi sa pro or anti-China, Oo. kundi ang tao, napakataas ng interest kung babanggitin mo ang West Philippine Sea. Yun. Oho. Pero ang pinagmulan niyan, ayan pong nakikita nating picture na yan. Sa isang konferensya, Oho. ay naglabas po kasi si Jay Tariela ng mga picture ni Chinese President Xi Jinping na ginawa ng katatawanan, Jen. Yung pang... Ito ang picture, oh. Ayan, oh. Ito ang picture na yan. Ito yun. Exactly, ito yun. Oh, isipin mo ito okay. Ito nasa kanan na may hawak na barko. Barko ba yan? Barko hawak niya. Ayan, oh. Okay pa yan. Pwede yan. Papapalagpas mo yan. Pero itong nasa kaliwa, ayan, nakasimangot, medyo hindi na okay eh. Mas lalong hindi okay nasa gitna. Mataas ang tingin nila sa presidente nila. Kung kayo kay BBM, mataas ang tingin nyo, mataas din lalo dahil pangalawa ang China sa pinakamalakas economic sa buong mundo. Kilala nila ang sarili nila pagdating sa mga ganyang bagay. Lalo ang presidente nila, babastusin mo. Ha? Kung si Trump ginanito nyo, di ba? Di ba? Okay lang yung mga nagrarally, pwede. Pero yung ganito, official ka ng gobyerno, okay, bakit yung mga nagrarally may China mukha ni Xi Jinping? Okay yun. Kasi nagrarallyista yun, hindi ka public servant. Nasa gobyerno ka na, kay BBM ka eh. Kung ano yung kilos mo, i-reflect sa Pangulo yun. Tama, mali. Ha? Wala kasi kayong katwiran eh. Ha? Hindi nabuo ang katwiran sa utak nyo. O yan o. Ulo ng China? Diyan nagalit ang Chinese Embassy, hindi dun sa agawan sa West Philippine Sea, Jen. Oho. Hindi sila umingay dahil sa protesta natin dun sa West Philippine Sea, sa pag-agawa natin, kundi sa eksenang yan, dyan sa mga picture na yan, Nako. na etong nakakagalit pa sa kanila, Jen eh. Ha? I-deny ni Tariela na ginawa daw niya yan. Tapos may mga pictures pala. May mga video pala ata ang Chinese Embassy. Dininay niya. Parang ganito. Nakita ikaw ang kumuha ng halaman. May ganung balita dati. Kinuha yung halaman. Ay, hindi halaman pala, cellphone. Alam mo na kung sino yun, ha? Kinuha yung cellphone. Sa CCTV siya kumuha at buo sa CCTV, nakita ng mga taga-bakery, mga tao, kinuha talaga niya. Diba? Marami nakakita, abala sa otoridad na, hindi ako ang kumuha. Tarang ganun. Magmantiting naman, oh. Harap-harapan. Pinabura ng Malacanang. Diba? Hindi naman sa pinapabura. Diba sinabi ng palasyo nakaraan kay Auntie Claire, anong sabi? Hindi naman rektang pinapaburan ko yan. Hindi.
para nilang pinapaboran, pinatutunog. Ano sabi ng senadora natin, yung magaling na senadora natin, nakakala mo kung sino, yung nakaharap ni Marcoleta? Anong sabi niya? Si PhilHealth Queen, anong sabi niya? Na lahat kanya, wala naman na problema kay Tariela. Ang problema, WPS yata, gano'n. Ma'am, si Tariel, ito po si Tariela po, ang nag-post nito. Yun po ang pinaka-issue. Di ba? Sablay ka na naman. Sabi ni Jay Tariela, hindi ko naman pinangalanan yan eh. Kayo nga nagpangalan na si Xi Jinping, hindi ko... Sinisip ang mga Pilipino. Ng titing. Sabi na, parang ganito. Naghanap ng sabi ko, di ba ito sa Paulo? Naghanap ng away sa kanto. Halika dito! Nung sinugod siya, umatras. Pinasabak yung mga Pilipino. Tapos sinisisi mga Pilipino. Kasi kayo pinangalanan nyo yan Hindi naman ako nagpangalan yan kayo Ang sama ng ugali. Ganun ba yun? Hindi ikaw, Tarela, hindi ikaw sasabihan ko Hindi ko pinangalanan Wala akong pinapangalanan kung sino yung masama ugali. Mala Lucifer ang ugali. Mala demonyo ang ugali. Wala akong sabi ikaw yan Wala akong pinapangalanan. Tama sinabi. Sino ba yan? Ang problema dyan, may video yun. Nakuna nyo ba? May video si... Sabi ni Kristo, kayong amang na Diablo. Kayong nasa amang na Diablo. Ibig ninyo puro kasinungalingan. Amang sa Diablo. Chinese Embassy na ipakita yan Binilang nila, ilang beses binanggit ni Jay Tariela ang pangalang Xi Jinping. Alam mo, alam din ng marami ito, Nelson, ang presidente ng China, hindi isang meron silang mataas na klase ng pagkilala sa kanilang presidente. Hindi lang basta presidente, Nelson, kundi, merong ibang tao, isabihin mas mataas pa sa presidente ang pagkakilala nila. Hindi lamang isang tao na kinikilala nila bilang presidente. Meron pa mas mataas doon na gano'n ang pagkilala nila, Nelson. Kaya gano'n ang paggalang at pagrespeto sa kanilang presidente. Ang problema, noong sinita si Jay Tariela ng Chinese Embassy, humanap na ng kakampi dyan. Ayun. Naghilan na ng kakampi at ang sinasabi, binubuli na tayo ng China. Ay, Diyos ko po! West Philippine Sea ang issue dito. Soberenya ng Pilipinas. Hindi po soberenya ng Pilipinas ang pinag-usapan. Yung pong Pababastos. mga picture na yon at yung pagsisinungaling ni Jay Tariela ang problema. So, Parang yan nakipag-away sa kanto, nakipag-away. Nung sinugod siya, nagsumbong sa mga Pilipino. At yung mga Pilipino, nakipaglaban, kinampihan siya, sinisi pa mga Pilipino ngayon. Tapos, inaawat ni Senator Marcoleta, tama na yan, diplomasya tayo. Si Senator Marcoleta pa may kasalanan. Para malihis lang yung issue na sila dapat kagalitan ng tao, dapat si Marcoleta kagalitan. Di ba? Parang bang dating dito, parang binastos niya ang presidente ng China? Ganun na nga lumilitaw na itinanggi niya, nagsinungaling pa siya din. Ganun. Kaya kung sa isang malinaw na usapan, kung ikaw ang senador, susuportahan mo ba yung isang kahit nakapwa Pilipino mo, pero nagsisinungaling Hindi ba? Lantarang nagsinungaling dyan. Susuportahan nila yan kasi tatamaan sila pag di nila sinuportahan yan. Ganito, explain ko Pag sinaway nila si Tarela, kakampiyan ng mga Pilipino yung mga sila Marcoleta. Ayaw nila noon. Gusto nila kampiyan sila ng mga Pilipino kahit mali sila. Yun ang gusto nila kasi mawawala sila ng boto sa 2028. Mga loyalista, mga pinklawan. Diba? Kahit alam nyong mali yung ginawa ni Tarela, kukonsintihin nyo para lang sa sarili nyong kapakanan. Huwag nyong itago sa salitang taong bayan. Dahil kung taong bayan mahal nyo, noon pa kayo, ipinaglaban nyo kami. Sa China na yan. Bakit ngayon lang kayo naglalaban sa China? Bakit lang kayo nagsasalita para sa amin? Bakit? Kung kailan tinira na kayo? Kung kailan tinira na kayo ng China, mga opisyal kayo? Kami. Sige nga, ang tagal namin uho na uho sa inyo na ipaglaban nyo kami. Wala, tinititigan nyo lang kami. Sabi nyo nga nagmamasid lang kayo. Tapos ngayon, tapos na ba kayo magmasid?
Bakit? Tinira na kayo? Ganun ba yun? Pag tinira kayo, tapos na magmasid. Pero pag tinira kami, nagmamasid pa rin kayo. Real talk! Ilagay natin ang ating sarili. Halimbawa, ang isang opisyal ng China nagsalita sa isang eskwelahan sa kanilang bansa, Oo. ipinakita ang larawan ng Pangulong Bongbong Ay, at ginawa rin katatawanan. Ay, magrereklamo yung Philippine Embassy. Ay, tsak yun. Oo. O kaya naman kahit na hindi ka maka-administrasyon, aba, bilang Pilipino, magagalit ka. hindi tama yun. Oo. Di ba? Ganun lang yung reaksyon ng China Embassy. Kaya lang, itong mga hindi ko maintindihan. Makapili daw, makapili. Sino ba yung bumibenta ngayon sa Pilipinas ng mga Pilipino? Makapili si Senator Marcoleta pati si Robin? Sino ba yung gumalit ngayon sa China? Tapos ang mga Pilipino, rumesback, tinuturuan rumesback. Tayo sinasagupa. Kumbaga yung sa chess, tayo mga pawn. Sinusubak, sinasabak tayo sa tigmaan. Sige nga ho. Bakit sila ay parang bulag, Jen? Ang tingin lang nila siguro ay magandang eksena, bida kami rito, ipagtanggol natin ang soberenya, kalayaan ng Pilipinas, palayasin natin ang Soberenya, pero pumayag kayo kay Tatay Digong na ihulihin dito, tahimik kayo. Hindi dahil kay Tatay Digong dapat, dahil para lang sa Pilipino. Di ba? na yan. Ganon. Mukha nga kayong pogi, pero kapag ka napanood ng mga babayan yung paliwanag at nalaman nila, ay hindi ba ang pinag-uusapan diyan ay yung awayan sa teritoryo, yung agawan, yung bully? Hindi po, ang pinag-uusapan dito, ang pinagmulan nito, yun yung ikinagalit ng Chinese Embassy sa atin. Kay Jay Tariela, hindi ho sa buong Pilipinas siya nagalit. Kay Commodore Jay Tariela lang. Ito po ang pinag-uusapan natin, factual lang ito po ha. Oo. Wala po tayong baka sabihin, kayong dalawa kasi baka kumakampi kayo sa China Laging ganyan, kumakampi sa China. Hindi. Mali kayo dyan. Ang laking pagkakamali yan. Dapat siguro talaga mag-imprenta ngayon ang gobyerno ng maraming Biblia. Totoo. Pasin nyo yung mga magulang natin ngayon matatalino. Bakit? Sa panahon kasi nila, laganap ang Biblia. Ngayon wala na eh. Puro computer na, puro mobile, puro games na, lahat-lahat na. 'Di ba? Mag-imprinta ang tip ko, ang gobyerno maggumastos imbis na kurakutin, mag-imprinta ng maraming Biblia, ipamigay sa mga kapitbahay, may mga babasa. Magkaroon ng study tungkol sa Biblia dahil nakukulangan na ang talino sa Pilipino. Tingin ko, walang ibang solusyon para mabuksan ang kaisipan ulit, hindi sa pagkain, hindi sa gulay, hindi sa kung ano man bagay exercise, o hindi sa lahat ng babasahin libro, hindi. Nabubuksan ang wisdom ng tao ay sa Biblia. Oo, nagbabasa ka ng mga dictionary, nagbabasa ka ng matatalinong libro, ang nabubuksan mo lang dyan, knowledge. Pero yung karunungan na galing sa Diyos, sa salita, wala kayo nun. Check ko. Kasi kung meron kayo, may pangunawa kayo sa lahat ng bagay. Tama, mali. Sabi niya ni Kristo, ipagpalagay mong mali pag tama ka. At silang tama, silang mga mali, pagpalagay mong walang sala. Ganyan utos ni Kristo eh. Patawarin mo ang inyong nagkasala sa inyo. Wala sila niyan. Nauubusan na. Kaya tip ko lang, nasusobra na talaga ang Pilipino na hindi na nakakaunawa sa lahat ng bagay na kanilang ginagawa. Hindi po ha. Ito pong ating binabanggit dito, Nelson. Ito po yung katotohanan. Opo. Yan pangyayari, no? Ang nangyari, ay naglabas na ng kanya-kanyang mga statement, gaya na nabanggit natin kahapon, ang ilang mga senador. At ang naging issue na rito, ang China na ang nambubuli, hindi lang doon sa karagatan, kundi dito sa mga opisyal. Pati daw sa Senado, parang binubuli ng mga senador. Kasi, Jen, ang sabi ni Senador Kiko Pangilinan sa kanyang post, sabi niya, bakit ang Chinese Embassy gusto mong patahimikin yung mga bumabati ko sa inyo? Hindi nga sumasagot lang eh. Tapos ngayon, ang gusto nila, tumahimik ang Chinese Embassy kapag ka sila sinasagot. Walang demokrasya kapag yung kausap mo ay ayaw mong pasagutin, di ba? Totoo. Oo. Grabe, harap-harapan. Panoorin nyo naman to. Ang sense. Di mo kitang-kita nyo mga kababayan, huwag natin pagtakpan. Sila nagsimula, nung inaawat ni Senator Marcoleta, si Marcoleta pa ang napasama.
Di ba? Tibong revelasyon ang ibinunyag sa Senado kaugnay ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon kay Senator Rodante Marcoleta, hindi umano kinonsulta ng Philippine Coast Guard spokesperson na si Commodore J. Tariela ang Department of Foreign Affairs bago ilabas sa publiko ang ilang Ganito na ba tayo ngayon? Tama ba siya sabi ni Libisted, de facto martial law? Tama ba? Ganito na ba tayo ngayon? pahayag Wala nang konsulta, sariling kalooban na lang. Tapos pag nagkamali, ituturo mga Pilipino. Sasabihin kayo nagpangalan. Hindi naman nagpangalan yan Kayo nagpangalan yan si Xi Jinping Xi Jinping yan hindi. Ito, kahit kayo mo ipakita sa buong mundo to, sino sabihin nito? O sige, palagay natin si Xi Jinping to Bakit mukha ni Xi Jinping to? Kung hindi si Xi Jinping to, sino to? Dapat, pag sinabi mong hindi si Xi Jinping to, dapat alam mo kung sino to. Magsalita ka kung sino to. Abangan namin. Abangan namin kung sino to. Sabi mo, hindi si Xi Jinping to aabangan namin kung sino to. Abangan namin. Pag sinabi mo itong sinong politiko rin sa Pilipinas to, sige, tatry namin maniwala kami sa'yo. Alam mo kung ako naging politiko dyan, senador, corner lahat sa akin yan. Iko-course exam ko yan mga yan. I-rebat ko yan mga yan. 1,000,000% hindi kayo mananalo sa akin. Tinitiyak ko yan. Kahit sa debate. Hindi kayo mananalo sa akin. Yan ang tinitiyak ko sa debate. Di ba? Biblia. Biblical tayo. Dadaanin ko sa Biblia para siguradong hindi kayo mananalo. Di ba? at materyales kaugnay ng West Biro lang yun. Biro lang yun. Philippine Sea. Isang hakbang na ayon sa Senador, lalo manong nagbapalala sa alitan ng Pilipinas at China. Si Troy Gomez sa report. Sa isang mainit na interpelasyon sa Senado, iginit ni Senador Rodante Marcoleta na lumampas umano sa saklaw ng kanyang mandato ang mga pahayag ni Commodore J. Tariela, partikular ang paggamit ng cartoon caricatures at matitinding pahayag laban sa pamahalaan ng China. Ayon kay Marcoleta, personal umano niyang nakausap ang kalihim ng Department of Foreign Affairs at doon niya nalaman na hindi raw kinukonsulta ng Coast Guard official ang DFA bago magsalita sa publiko. Alam po ninyo, nakausap ko ang Secretary of the Department of Foreign Affairs. Hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Nahihirapan nga po sila. Yun ang pagkakasabi sa akin. Giit ng Senador, malinaw sa Administrative Code of the Philippines na ang DFA ang opisyal na ahensya pagdating sa foreign relations, lalo na sa mga sensitibong issue gaya ng alitan sa West Philippine Sea. Dagdag pa niya, bagamat mahalaga ang tinatawag na assertive transparency, may kaakibat itong responsibilidad ang hindi magdulot ng panik, maling interpretasyon. Tama, ayan Tama si Senator Marcoleta Hindi to usapan WPS, bukod yan, syempre. Oo, andyan na tayo sa problema na yan. Existido na yan yung problema na yan Yung bagong problema ngayon na ginawa ni Tarela, yan ang problema, inaawat ni Marcoleta. Bakit pwede tayo magsindi ng panibagong malaking issue to sa China? Di ba? Ito inaawat niya. Ayaw nyo paawat, gusto nyo talaga gera, digmaan, away, gusto nyo. Ano mangyayari? Natatawa ko nagsabi ng lowest rank kay Senator Marcoleta. Naglatag na naman ngayon ng salita na mali daw si Marcoleta dahil yan daw WPS, gano'n, etc. Dami niya siya sabi, ito ginawa sa atin ng China. Oo, sige. Ang galing mo, di ba? Lowest rank si Senator Marcoleta, di ba? Ako, vlogger lang ako. O, tatanungin kita. Pagkatapos mo sabihin niya, tama ka dyan. Pero tanungin kita, nasa na ang ilalatag mong solusyon? Yung problema na to, dapat may solusyon ka. Huwag mo sabihin, hindi ka public official. Hindi ka na public official para hindi ka magsolusyon. Nagsasalita ka sa amin Dapat bigyan mo ng solusyon. Katulad ni Senator Marcoleta, diplomasya ang kanyang solusyon. Ang dami nagsasalita, mga personalidad, mga media, iba pa, mga dating mga anchor nyo sa ata, iba, nagsasalita sila. Ito ginawa ng China, Marcoleta, huwag niyo ipagtanggol. O, so ano solusyon? Dapat sinabi mo kung ano yung problema sa solusyon. Hindi yung sasabihin nyo, sabi parang ang lumalabas, pinagsusumbo nyo lang kami. Sinasabi nyo na yung problema, binubuhay nyo na yung problema para magayat ang Pilipino. Pero hindi nyo siyasabi kung ano dapat namin gawin. Kami ba'y susugod na doon? Kung kami ba'y mananahimik lang? Kami ba'y magpapatuloy hanggang sa susunod na henerasyon?
Wala kayong sinasabi, palaisipan sa amin eh. Di ba? Kay Senator Marcoleta, may solusyon, pero nagagalit kayo. Di ba? Bakit? Hindi kasi ng tunay na problema. Ang tunay na dahilan nila, kaya sila nagagalit-galitan sa China para papogi sila sa mga tao. Kung ganon, sa 2028, malakas sila. Tama, mali? at lalong pagdala ng alitan. Sa Ako lang ganitong vlogger, wala lang iba eh. Totoo lang. Oo, sa totoo lang. Oo. Pigain nyo lahat ng vlogger. Tignan nyo kung suriin nyo. bilang panig, ipaniliwanag naman ni Senator Risa Hontiveros na si Tariela ay spokesperson ng Task Force West Philippine Sea na bahagi ng whole of government approach at layunin umano nitong ipakita sa publiko ang aktual na ginagawa ng China sa karagatan ng Pilipinas. Ngunit ayon kay Marcoleta, kahit pa may transparency policy, may proseso itong sinusunod at kabilang sa Information Working Group, ang DFA, na dapat munang nagki-clear ng impormasyong ilalabas sa publiko. Ngayon, kung halimbawa si Commodore Tariela, habang nag-uusap tayo, nagpapakita ng ganitong mga memes at saka yung mga caricatures na negatibo, Mr. President, hindi po nakakatulong eh. O, tanungin kita ulit sa mga galit kay Marcoleta, tama ba yung ginawa nitong caricature? Sasabihin mo, oo, tama kasi nilalait tayo ng China eh. Binaagaw yung lupa natin WPS eh. Bakit? Ito ba ang solusyon? Gantuhin mo yung presidente nila, ito solusyon? Tanungin kita. Babala ng senador ang ganitong hindi koordinadong pahayag ay maaring makaapekto hindi lamang sa diplomasya kundi pati sa kabuhayan ng mga mangingisda at sa Tama. pangmatagalang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Nananawagan siya ng malinaw na koordinasyon sa pagitan ng DFA, Coast Guard at iba pang ahensya upang maiwasan ang kalituhan at lumalalang tensyon. Sa ngayon nananatiling mainit ang usapin kung hanggang saan ang saklaw ng transparency at kung saan nagsisimula ang responsibilidad sa diplomasya. Ang malinaw, sa harap ng maselang usapin sa West Philippine Sea, isang maling hakbang lang ay maaring magdulot ng mas malalim na sigalot sa rehiyon. Alam mo, ako sa China tatanungin ko walang masamang, alam mo, ito nagkataon lang WPS na yan. Pero kung sa China man lang, bukod dyan WPS na usapan na yan Oo, sige. Hindi ko gusto yung ginagawa ng Chinese na, sa mga ibang Chinese dyan na otoridad na sa WPS na yan. Pero sa mga Chinese, kasi nasanay kasi kayo sa Pogo, yung mga Chinese na gano'n, yung mga kalbong gano'n na nagpo-Pogo dito, doon kayo nagagalit. 'Di ba? Doon kayo nagagalit kasi may mga Chinese na gumagawa ng masasama. Eh kasi marami sila marami silang populasyon kaya malakas ang porsyento na puro katabi mo Chinese kahit saan pumunta sa mundo, puro may mga Chinese na kasi malaki ang populasyon nila. Isa sa pinakamalaking mapa ng bansa yan sa buong mundo, Chinese. Pero kung sa China pag-uusapan, ako, nakakatulong sila sa ekonomiya Ano masama sa kanila? Diba? Hindi ako maka-China, makatao lang ako. Hindi ako maka-China, makatao lang ako. Yan kasi ang turo sa akin ng simbahan ko. Diba? Maging makatao ka, makakapwa ka. Na ikaw na nagtuturo ng kabutihan, pero yung kasamaan di mo sinasawa, mapagpaimbabaw ka. Di ba? Para sa Diyos at sa Pilipinas, Okay, dito tayo kay ito tignan niyo to Ito pa. Even that incident itself, na nakita mo nagsisinungaling, at tapos sinusuportahan at hindi even that incident control ng gobyerno ni BBM at ang karamihan, Gibo, AFP, Kuno, ang mga tulad ni Hontiveros at saka ni Nakiko, mga officials of government, high-level officials of government, ay sinusuportahan mo ang isang sinungaling. Ano yung picture? Tanungin kita yung mga senador dyan. Eto ba nang sabihin ni Tarela, hindi niya pinangalanan kung sino to? Eto ba sinungaling? Hindi. Sumagot kayo. Pag sinabi niyong hindi si Xi Jinping to, pinagtanggol niyo pa si Tarela, isa lang ibig sabihin nito, gusto niyong pagtakpan ng isinungaling ang isa pang kasinungalingan. Yan, internationally. So, ibig sabihin, sinungaling ang Pilipinas. Why would I apologize? Because of the caricature, yung may issue nila.
I didn't even mention na si President Xi Jinping yun eh. Sila nga yung nagpangalan dun eh. Uy, sinisi pa kami. Sinisi pa kami. Diyos ko. Sino sinisisi mo, sir? Matapos ka magsumbong sa amin na sinugod ka ng China, na kami sumugod. Tapos kami pa pala sisihin mo. Ano ba yan? Tapos pinagtanggol ka pa ng senador. Yung mga senador na gusto kami ipagtanggol kuno na sinasabi pagkatanggol kami, ikaw ang pinagtanggol, hindi kami. Kasi kung pinagtatanggol nyo kami, matagal nyo nang ginawa. At bukod sa matagal nyo nang ginawa, si Tariela sinita nyo. Kasi kami nagsabi, si Xi Jinping yan. Sinisi kami. Sino ba nagsabi na Xi Jinping yan? Sila nagsabi. Kami, isa rin ako nagsabi si Xi Jinping yan eh. Napanood ko yun eh. So, isa may kasalanan ko pala. Ako nagsabi si Xi Jinping yan. Nak ng titing naman. Kuha nyo logic, mga kasama. Huli kayo, no? Pag may matalino talagang vlogger. Higit sa nakakatalino sa lahat. Huli kayo. Hindi ko tinataas ang sarili ko sa inyo. Ang itinataas ko, yung natutunan ko sa Panginoon. My first explanation is that Xi Jinping, look at him. Xi Jinping, the second one is that for Xi Jinping, Xi Jinping, pag sinabi mo, sino si Xi Jinping? Ay, hindi ko sinasabing presidente ng China yun, ha? Ganun ba? Parang ganun, pwede mangyari ngayon, eh. for Xi Jinping, that Xi Jinping is Grabe, kakaliya. That was from the Chinese embassy. Chinese embassy ang gumawa niya. Kasi- no? May video sila nilabas sa Agnat 25, may video rin. Ito may video rin. Tindi? Antindi, no? Harap-harapan, no? Sisinungaling na. Antindi. Posted. Parang kay Saldi ko lang, no? So could you run us by it? Parang flood control lang, no? Harap-harapan na, no? Ayaw pa rin maniwala. Explain Andyan na yung Cabral Files kay Libiste, ayaw pa rin nila maniwala. to us the implications to it and what all of this mean in geopolitical terms. Una, very glaring. Nagsisinungaling si Tariela. So, ibig sabihin, caught in the act siya na nagsisinungaling. Tapos, dinitinay pa niya, mayroon namang proof na talaga nagsisinungaling siya. Now, the thing here is, ano ang dapat gawin ni Marcos Jr. at ng DFA at saka ng commandant ng PCG kay Tariela? First thing dapat, if you really, ganito kasi yun, Doc Lorin, if Yeah. BBM really has a control of his own government, Yes, he should yes. have fired the guy. Yeah. But it shows that the guy is even powerful than BBM, to be very frank. Tama, dapat sinisita mo yan. Ay, hindi, parang kinakampihan pa yata, eh. Hindi nila makontrol yung guy eh. Diba? So, what is the use of having a president who is inutil kung hindi mo kayang kontrolin ang isang isang subordinate mo na hindi mo nga ang layo-layo ng presidente sa posisyon ni Tarela eh. So what is the point of having a president who cannot even control his Tahimik siya, wala niya salita. Nagkakagulo na sa mga gobyerno, di siya sasalita, no? Husay talaga ng Pangulo natin. subordinate? Diba? Anong klaseng presidente ka? Hindi mo kayang kontrolin. What's the implication of that? Ang official ng PCP Sasabihin naman yan, hindi niya trabaho yan? Ang trabaho ng Pangulo, di ganyan? Tapos pag na-corner mo, bakit? Nung panahon ni Duterte, may ganyan ba? Yan ang sasabihin sa'yo. Kung ako ganunin mo, ha? Hindi Duterte pinag-uusapan dito. Wala akong pakialam sa Duterte mo. Gaganunin ko yun. Para masopla. Kasi gusto niyang palabasin, Duterte ako, DDS ako eh. Actually, mga kaibigan, gusto ko si Duterte. Pero hindi ako DDS. Gusto ko pamamalakad niya. Gusto ko lahat ng ginagawa ni Duterte. Ha? Kasi Abrahamic siya eh. Hindi nyo alam yan, no? Magbasa kayo ng Biblia. Diba? Talagang Abrahamic, mga panahon ng mga Abraham niya kung saan, talagang matatapang yan. May katwiran yan. mo, very glaringly nakita Mala Abrahamic, di siya Abrahamic. Mala Abrahamic lang, tingin ko. na nagsisinungaling. So, anong gagawin mo bilang presidente?
the first thing that you have to do, if you really know what is diplomacy, is to ask this guy to say sorry that I have done this diplomatically. It was not supposedly like that. It's not my intention. Whatever, however you call that, at the end of the day, you need to say sorry, diplomatically speaking. But what is happening is, sinusuportahan ng gobyerno ni BBM itong pagsisinungaling na Tarela. What does it say about our country? Ano yung projection ng country natin? Na ang Pilipino at ang Pilipinas ay sinungaling. Do you really think countries in Asia ay magtitiwala pa sa Pilipinas kung even that incident itself na nakita mo nagsisinungaling at tapos sinusuportahan at hindi makontrol ng gobyerno ni BBM? Harap-harapan talaga. At ang karamihan, Gibo, AFP, Kuno, ang mga tulad ni Hontiveros at saka ni Nakiko, mga officials of government, high-level officials of government, ay sinusuportahan mo ang isang sinungaling. Ano yung picture niyan internationally? So, ibig sabihin, sinungaling ang Pilipinas. Do you really think they will believe us? Do you really think when we enter into negotiation, they would still look at us na, trustworthy ito sila? No, hindi. Kasi ang nakalagay sa isip nila, Diyos ko, ang weak naman ng gobyerno. Hindi nila kayang kontrolin ng isang subordinate. Ang weak ng presidency ng Pilipinas. We will never trust the Philippines when it comes to any kind of... Mahirap talaga pagtiwalaan ng Pilipino, no? Yung Pangulo ngayon. Pero pasensya na kayo, napakahina po. Napakahina. International agreement or regional agreements. Ganon talaga ang implications yan. Geopolitically speaking and international relations speaking. Ganon siya eh. Ang tanong ko kay BBM, what are the hindi niya kayang kontrolin? Yeah. Hindi niya kayang kontrolin siya, no? Oo, Prof. Ano ang yung implications? May implications First and ba sa foremost, economy natin, sa economy? Of course. How? Because when How? you say, of course, when you talk about how do you call that economy, when you talk about engagement in, let's say, in trade, ang trade naman kasi between countries ay hindi nangyayari automatically. It's a negotiations. At saka, the first thing na titignan ng mga investors, anong klaseng gobyerno mayroon ka? May mga officials ka na sinungaling, hindi marunong mag-sorry, nagigipagbakbakan pa sa Chinese embassy dahil lang gusto nilang i-assert ang pagsisinungaling ng isang PCG official. Pangalawa, trustworthy pa ba ang Pilipinas? Pangatlo, kaya ba ni BBM kontrolin yung mga tao niya? So, ibig sabihin, kaya niya bang i-manage at maging leader talaga ng country? Because when you talk about agreements, ang implementation yan galing sa executive level. Kung ang executive level is weak, cannot even control your own subordinate, what does it implies? Na hindi kaya at walang kakayahan ang presidente mo. So, do you really think if I am a foreign investor or even I am a country, I will invest and engage with you in any kind of dealings? Of course not, because I don't see you as a viable government to engage with, business-wise, investment-wise, economically. That's really the implication of it. Kaya nga sinasabi ko sa mga sinulat ko sa post ko sa FB, BBM has to show force. You control your subordinates. You try to reprimand them and show that you can discipline your own people because you're supposed to be the president of the... Sasabihin nyo, mali na naman itong babaeng ito. Sabihin nyo, didis na naman to. Wala kayo sa katwiran. Dapat talaga ang budget ng gobyerno ng Biblia. Mag-budget na. Iba na utak po ng ngayon. Mag-budget na po, magbasa ng Biblia. Mga estudyante pala, magpabasay ng Biblia, mga magulang. Country. You're supposed to be the author of foreign policy, yet ang foreign policy is being hijacked by a low subordinate. What is the picture ng ang tingin ng ibang bansa sa Pilipinas? Really? It compromises our regional standing given na tayo ang chair ng ASEAN this 2026. Do you really think powerful countries' head of state will attend ASEAN summit sa Pilipinas with all of this kind of controversy and scandal on foreign policy? Goodness. Kung ako, hindi ako mag-attend. Kung ako si Xi Jinping, I will not attend. Yun. Ang ganito lang po muna tayo mga kasama natin ha. Basta ito lang. Ginagamit nila yung pagkakataon nito para ang Pilipino maliis yung galit. Mapunta sa China. Hindi sa kasalukuyang galit ngayon na dapat kagalitan. Yun lang po, paalam sa inyong lahat.